Galing sa mundo. Sa pamamagitan ng basta ng Jesus is our shield. Worldwide ministries exist because of the mandate. Mula noon hanggang ngayon ay nananatiling matatag, matibay at lumalakad sa standard ng Diyos ang ministeryo. Ito ay ang pamumuhay kagaya at kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil ito sa isang apostol ng Diyos na ipinanganak sa pinakapuso ng Diyos at siya ay walang iba kundi si Apostol Renato D. Carillo. Bakit nga ba apostol si Apostle Renato D. Carillo? Narito ang ilan sa mga patunay na siya ay totoong apostol. Dahil siya ay pinili ng Diyos. Taong 1986 nga nang siya ay hirangin at piliin bilang isang apostol ngayong huling kapanahunan. Ang tanong ng karamihan, may apostol pa pala ngayong panahong ito? Oo, dahil kung paano ang Panginoon at ang kanyang mga salita ay hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. Ika nga, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kaya naman, kung siya ay nagtayo ng mga apostol noon upang manguna sa kanyang iglesia, nagtayo din siya ng mga apostol ngayong huling kapanahunan upang manguna sa body of Christ. Nasasaad nga sa aklat ng 1 Corinthians chapter 12 verse 28, and God has appointed this in the church: first apostles, second prophets, third teachers. At sa aklat naman ng Ephesians chapter 4 verse 11 to 12, and God gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers, for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. Ibig sabihin lamang na hindi makukumpleto ang body of Christ kung walang apostol. Hindi maaaring maging matatag ang pundasyon ng Iglesia ng Diyos kung walang apostol. Kitang-kita nga kung paano niya ipinaglaban ang Iglesia ng Diyos at tinuturo dito ang katotohanan ng may malaking pag-ibig, kapangyarihan, otoridad at katapangan. Mula nga nang siya ay hirangin bilang apostol ay hindi nalingid sa kaalaman ng karamihan ang samut-saring pag-uusig, akusasyon, diskriminasyon at sakripisyong kanyang pinagdaanan katulad ng Panginoong Hesus at ng mga apostol noong unang panahon. Dahil ito sa kanyang napakalaking pag-ibig sa Diyos at sa Iglesia ng Diyos. Ang maihanda itong perpekto, malinis, banal at sakdal sa napakalapit ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ito nga ang mandatong tinanggap ng God's end-time prophet and apostle. At ito din ang pinakapuso ng Ama, ang makitang nabubuhay na banal at sakdal ang kanyang mga anak. Kaya naman kung paano nga minahal ng Panginoong Hesus ang church ay ganoon din ang pag-ibig na mayroon si Apostle Renato D. Carillo para dito. Mula sa walang sawang pangangaral ng katotohanan hanggang sa pagpapamalas ng mga tanda, himala at kababalaghan kagaya ng ginawa ng Panginoong Hesus at ng mga apostol noon. Sa sobrang pag-ibig ng apostol ng Diyos sa church ay patuloy niyang pinaglalaban ang kalooban ng Diyos, ang makita at makarating sa bawat bayan at bansa sa ibabaw ng lupa, ang living like Jesus gospel bilang kaganapan ng dahilan kung bakit siya nahirang, at ito nga ang mandato. Bawat turo ng lingkod ng Diyos Apostol Renato D. Carillo, ito'y nagpapatibay, nagpapatatag at nagbabago ng ating mga buhay. Hindi tayo nanatiling mababa, kundi dinadala niya tayo sa kalagayan. Dumating sa atin ang kaganapan. Ang kaluluwa natin dapat mailagay sa spiritual na kalagayan na buhay na mahirap nating gawin malibang merong magturo sa atin na isang apostol na expert builders para dalhin tayo sa kaganapan ng kalooban ng Diyos. Hindi sinumang tao ang nagbigay ng mandato sa lingkod ng Diyos, kundi ang Diyos mismo sa kanyang pananalangin maghapon at magdamag. Wala nang greatest thing sa mata ng God the Father at God the Son at God the Holy Spirit ngayon, kundi isa lang, the
church worldwide must be like Jesus. Ay kung sino may mandate ng living like Jesus, yun ang greater work. Yun ang greatest thing. At ando doon ang greatest testimony ng Diyos. Kaya napakaliwanag kung naunawaan po ng lahat ang ministeryo ng apostol. Walang apostol sa Bible ang walang mandate. Wala po ako nabasa sa Bible from the Old and New Testament na may mga lingkod ng Diyos, naglingkod lang sa Diyos na walang tungkuling tinanggap na specific mula sa Kanya. Ano po ba yung mandate? A mandate is a specific task or work that God give to a specific person to do and to finish at any cost. I know the day will come that I will see the Lord person to person. Not through the Holy Spirit, in the Spirit, but the Lord Himself. No devil and demon in hell can lie to me that it is not Jesus. Because I tremble. I cannot speak. I cannot say anything but to tremble and to weep and to cry. I cannot stand the glory. And the Lord touched me. After He asked me, son, what do you want in your life? Gusto mo bang maging bilyonaryo, yumaman, maging sikat, maging tanyag, magkaroon ng lahat ng ari-arian? Anong gusto mo sa buhay mo? And I answered, Lord, ikaw po gusto. And I goes on and answered and said, Lord, gusto ko ikaw, maging kagaya mo. Matapos ang kalooban ng Ama. Then nilihan niya ako. And sabi niya, son, build me a true church. Teach them to love me, to serve me, to worship me, and to obey me. Teach them to be like me and present a perfect church to me in my any moment coming. At nagsimula na po ang mandato. Then the next year, October, God said, son, itayo mo ang Jesus is our shield. At ito po ang dahilan, mga anak, kung bakit merong Jesus is our shield. Siya po ay dahil sa mandate. This ministry exists because of the mandate. No other reason. The reason I live is because of Christ and the mandate. That is the only reason I am here. My union and my life with the Lord is unbreakable. You cannot separate me from the Lord. Muli, bakit apostol si Apostle Renato D. Carillo? Dahil siya ay pinili ng Diyos, mayroon siyang espiritu, karanasan, tawag at pahid ng isang apostol. Siya ay may mandato. Siya ay may pusong katulad ng ating amang sumasalangit. Mahal niya ang body of Christ na may parehong pagmamahal na mayroon ang Panginoong Jesus. Mahal na mahal niya ang Diyos, ang kalooban ng Diyos at tatapusin niya ito. Ilan pa nga lamang ang mga ito sa patunay na siya ay totoong apostol ng Diyos. Ang kanyang dedikasyon, integridad at pag-aalay ng buhay para sa church at sa Diyos ay hindi kayang tumbasan. Ang kanyang buhay ay hindi lamang malaking regalo, kundi isang dakilang patutuo na posible palang mabuhay ng sakdal at banal kagaya ng ating Panginoong Hesukristo. Truly, Apostle Renato D. Carillo is born for the church and for the mandate. Ito si Glyza Bariso para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.